Ano nga ba sinasabi ko, sa inyo mga kababayan, eh. Si Harry Roque nag-explain na naman po na hindi dadalo si dating Pangulong Duterte sa Kamara, 'no, with matching dagdag pa ng hindi takot si Duterte. Eto, kumbaga ano ho nila 'to mga kababayan, advantage ho nila ito, ang pagdalo ho doon sa Congress mga kababayan. Ma-explain nila ng maayos yung kanilang sarili, eh. Pero bakit sila mga takot? Eto naging style na ho ito mga kababayan ni Kibuloy. Ano po, naging style ni Kibuloy ito mga bossing nung pinapatawag siya sa Kongreso, nung pinapatawag siya sa Senado, ano ginawa ni Kibuloy? Binastos ang Kongreso at Senado, hindi nagpunta. Ang dahilan, nung sinasabi na nandakma, sa korte niyo ako ipatawag. Hindi diyan sa Senado ni Risa Ontiveros, ganun daw po. Hindi diyan sa batas ni Risa Ontiveros, ganun daw po mga bossing. Ano? O ayun, si Kibuloy. So, gumana, umusad yung kaso, pinapatawag ng korte. Ano ginawa ho ngayon? Pugante, nagtatago sa batas, mga kababayan. Di ba? So, basahin ho natin itong sinabi ni Harry Roque, mga boss, ay, Harry, hanggang ngayon hindi mo pa kami ina-update ha, kung napatopless mo na si Ronnie Yang. Talaga hong kapagka ito mga bossing, nababanggit natin si Harry Roque, yun po ang tumatak na sa isip ko. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Yang. Ganyan pa yung mukha niya, no? Gigil na gigil, Gina G. Pero ako, magta-topless ako mamaya. Anyway, mga kababayan, sana mabigyan tayo ni Harry Roque ng update. Ano po? Kung napatopless niya si Ronnie Yang. Okay. Baka mapasigaw diyan yung girlfriend ni Jordan. Crush niya yun. Sabi ni Harry Roque, digong to appear in any court. Kahit saan daw korte, mga kababayan, hearing, but not house probe. Yung ginagawa pong hearing diyan sa Kongreso. Roque. May ganun pa. Si Roque ang nagsabi. Sabi niya ho dito, si Digong aattend sa lahat ng korteng patawag pero hindi sa Kongreso. Kulain niyo yun, mga bossing. Yan yung style ni Kibuloy dati. Moro-moro lang po yung Senado na yan. Hindi ako pupunta dyan. Ipatawag niyo ako sa korte. Doon tayo magharap. Ano ginawa ni Kibuloy? Yung pinatawag siya sa korte. Pugante, nagtatago. Ano po? Sabay babanatan na. Siyempre, lawyer tong si no? Lawyer tong si Harry Roque. Sabay babanatan ng invoking his constitutional right to self-incrimination, former President Rodrigo Duterte will not attend the ongoing House Committee on Human Rights inquiry on the Laban kontra Droga campaign according to former presidential spokesperson Harry Roque. Biglang binanatan na lang ganun. Dapat nga pinag-aatinad nyo yan para maipaliwanag nyo yung inyong sarili, maipaliwanag nyo yung side. Tapos sisigaw ho yung mga yan, mga kababayan, na wala kayong due process. No? Hinusgahan nyo na kami agad. Pero samantalang ho, pinapatawag sila sa Kongreso, sana ipatawag na sa sa Senado din. Sandali, sino ba nangunguna dun sa Kasi sa Senado may committee din ho ito, mga bossing. Yung tinatagalog ko na lang kasi kapag nakakarinig si YouTube ng English ng droga, ewan ko ba? Ayaw yata nila nun. Si Tolentino ang nangunguna. Tingin nyo po ba gagawin ni Tolentino yung hearing tungkol ho dito? Tingin ko hindi.
Tingin ko hindi ho, mga kababayan. Duterte, however, is willing and able to appear in any Philippine court to answer any criminal accusation and extralegal. Ba, talagang korte na naman, ha? Tapos pag pinatawag ho sa korte, mga kababayan, mukhang ang diretso nito pagtatago na din ho. Kagaya ni Kibuloy. Mga boss, chipamo sir, dito sa ilalim, ayan, nakasulat El Pilipinas. Kung gusto nyo po na mapanood yung mga hearing diyan sa Senado, sa Kongreso, lalong-lalo na po dito, laban kontra droga, mapapanood nyo po yan lahat diyan sa channel ng El Pilipinas, mga kababayan. Diyan ho ako nanonood. Tuloy. As guaranteed by our Bill of Rights. Naniniwala pala kayo doon sa rights, ano? Sa karapatan. Congress cannot compel FPRRD to be a witness against himself. Roque said, our former president firmly believes that the lower house is not the proper forum. Oh, yan, ganyan yung mga style nila Kibuloy ho. Mga kababayan, hanggang sa tumagal ng tumagal ng tumagal, oh. Kaya ito din ho yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Kung hindi kayang ipatawag ng ating justice system, kung hindi kayang papanagutin ang dating presidente dahil overpower, diyan na pumapasok yung ICC, mga kababayan. Di ho ba? Sasabihin ng mga DDS dito, ICC, kailan ba yan? Ang tagal-tagal nyo nang sinasabi, ICC. Tapos, pag nabulaga ho sila, mga kababayan, ano sasabihin nila? Nilalabag nyo ang karapatan pantao nung hinuli. Di ho ba? Yan lang din sigawan nila. Nasaan na ba tayo? Tatay Digong is unafraid. Kung hindi takot yan, talagang haharap yan sa Kongreso. Ayan, oh. Tatay Digong is unafraid to face all his accusers in any domestic court. Doon na nga lang muna nandoon yung mga nandoon yung mga nagrereklamo sa Kongreso. Di ba? He will cooperate and participate in any criminal investigation provided that Filipino prosecutor conduct the proceeding. Hilong-hilo na ho itong mga ito, mga kababayan. Ang tanong nga natin, sa dami ng problema ng mga Duterte ngayon, nakakapag-isip pa kaya ng maayos ang ating vice-presidente? Siyempre, kapamilya ho yan, mga kababayan. Tatay yun. Ano po? Hindi naman pwedeng mawala sa kanyang isipan yun. Pero sa madaling salita, mga bossing, eto sa ine-explain ni Roque, mga kababayan, no, kahit ano pa pong sabihin niya na unafraid o hindi takot si dating Pangulong Duterte, para ho sa akin, takot yan. Isa hong senyales ng kaduwagang harapin kung ano yung mga nirereklamo sa kanya. Ba't kailangan pa korte? Eto na, nandito na Kung tama lahat ng sasabihin ni Tatay Digong nila, mga kababayan, kung tama ang lahat ng sasabihin ng dating Pangulo na siya ay walang pagkakasala, lalabas at lalabas ho yan. Mga bossing. Kesyo daw sasabihin. Hindi tamang hindi tamang mga lugar yan. Kasi hindi patas dyan. Kongreso, hindi patas. Senado, hindi patas. Kahit husaan, mga kababayan, kahit sabihin mong hindi patas, basta ikaw alam mo kung ano yung totoo at tama. No, mapapalabas at mapapalutang mo po yan. Mahirap yan. Mahirap baluktutin ho ang katotohanan, mga bossing.